Alam nyo ba na may kumakalat na theory sa online na kung saan yung One Piece treasure daw ay nasa buwan? Yun nga yung pag-uusapan natin sa video na to. So bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga gantong klase na video. So yung theory nga nito sa One Piece ay napag-iwanan na sa ere kasi sobrang wild nga naman talaga na kung saan sinasabi na yung One Piece treasure ay nasa buwan. Kahit kaunti lang ang naniniwala, mas marami itong ebidensya kaysa inakala ng karamihan. Ayon nga sa theory, nagsimula pa sa Skypiea Arc kung saan nakita ni Robin ang lungsod ng Shandora at mga clue tungkol sa isang sinaunang sibilisasyon na bumagsak. Ang pinaka-essence nito, umiikot sa totoong kasaysayan na galing daw sa kalawakan at yun ang One Piece treasure mismo. Nasa buwan nga raw. Base pa dito, ang daming detalye na sumusuporta sa teorya na to. Konektado nga daw kasi ito sa mga malalaking misteryo sa One Piece, tulad ng mga sekreto ng Poneglyphs at ang Void Sensory, ang lihim na plano ng world government, ang pinagmulan ng Celestial Dragons, at ang sinaunang sibilisasyon sa Shandora, at syempre, ang Will of D. At ito nga daw yung mga breakdown sa teorya na to. Sa Enero's Great Space Mission, pinakita kung paano lumipad si Enero papunta sa buwan. At doon, may lore tungkol sa isang sinaunang lahi na tinatawag na Moni Knights. Ipinapakita nito na may buhay pala talaga sa buwan sa mundo ng One Piece. Mga nilalang na may iba't ibang itsura, hairstyle at may mga pakpak pa. Well, nakita naman natin yung mga tao na to doon sa Skypiea Arc. Ito mga visual reference na to paulit-ulit ding lumalabas sa One Piece story na parang sekreto na nagpapahiwatig na may mga potomong bumagsak mula sa buwan at namuhay kasama ng mga tao sa Earth. Posibleng araw na nangyari yon dahil inatake ang sibilisasyon nila gamit ang ancient weapons na sobrang lakas o baka dahil nga daw sa labanan para makuha ang mga yon. Yung mga pangalan ng weapons ayon sa teorya, hindi nga raw talaga galing sa Greek mythology, kundi may koneksyon sa pinanggalingan nilang interstellar o mula sa kalawakan. Ayon pa nga sa teoryang ito, yung mga umatake daw noon ang naiwan sa Earth ay naging angkan ng mga celestial dragons. Kaya nga raw sila mayabang at may malalaking political influence sa mundo ng One Piece. Well, alam naman natin na yung mga Celestial Dragons ay sobrang taas ng posisyon sa mundo ng One Piece. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit todo pigil ang world government sa mga taong gustong mag-decode ng mga poneglyph. Sa kabilang banda, yung mga niligtas ng Moni Knights namuhay nga daw kasama ng mga tao, pamilya at nagkaroon ng bagong lahi. Sila raw yung mga karakter na may D sa pangalan na konektado sa Will of D. At ang itsura ng literang D ay parang kalahating buwan na simbolo raw ng pagiging kalahating Moni Knight. Medyo out of the world talaga. Pero mas napansin nga daw ng mga fans nang i-release ni Oda yung cover na to kung saan may pakpak si Luffy. Posible kaya na ito ay isang kanon na si Luffy ay isa sa mga descendant ng Moni Knights at siya ang nakatakdang magpapabagsak sa world government at ibalik ang balanse sa mundo. So sana nagustuhan niyo pa rin yung theory na to kahit sobrang tagal na nito. Ikaw, naniniwala ka ba sa theory na to? Comment mo opinion mo sa baba.